Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan dito ay ang parang alam nyo yung may na sesense ako May na sesense ako bukod sa meron ako napanaginipan na parang kaguluhan. Meron ako nakita parang may mga welga. Ngayon, meron din po akong napanood na balita na tingin ko ay pwedeng ito yung sign na dapat po ay gawin ni Chis Escudero ang nararapat para po hindi magkagulo. Kung maalala po natin, ang EDSA Revolution noong pong panahon ng 1986. Karamihan po sa mga lumabas sa lansangan, nakiisa sa panawagan po na lumabas na sa kalsada, karamihan po ay mga estudyante. Napakarami pong estudyante ang nakilahok diyan sa EDSA na yan, EDSA Revolution. Ngayon po, ilang beses na po na nakita natin ang kapangyarihan ng mga kabataan ay hindi po dapat ini-small. Katulad na lamang po ng nangyari nitong nakaraang botohan na kung saan ang Gen Z ay bumoto, napakarami pong botante ng mga kabataan at ito po ay binoto nila yung gusto nilang maging senador. At yan po, karamihan po sa mga bumoto ay mga kabataan, bumoto po dito kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. Nakita rin po natin na nito pong mga nakaraang panahon, mga kabataan po ang siyang kumbagay kumikilos, ang mga mapupusok at gumagawa po ng paraan para madinig ang kanilang mga saloobin. Ngayon po, dito po sa balita na ito na aking ipapanood sa inyo, ito po yung kumbaga parang alam niyo yung naiisip ko. Kasi di ba nitong mga nakaraang panahon, marami po ang sa side ng mga DD-list, DD-shit, mga DD-ebs, ang nananawagan po ng paglabas na sa kalsada, pagpunta na sa EDSA, at i-overthrow na ang gobyerno, ang pamahalaan ni PBBM. Hindi po yan nagkakatotoo, hindi po yan nangyayari kasi po kulang po sila unang-una sa suporta ng mga kabataan. Pero ngayon po na ang mga kabataan po ang isa sa mga nananawagan para kilusan, bilisan at aksyonan na ang impeachment trial, medyo dapat yatang kabahan dito ang Senado. Ito po yung balita, pakinggan po ninyo. Nanawagan na rin sa Senado ang iba pang pamantasan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala raw basihan sa batas at konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng University of the Philippines College of Law, nanawagan na rin ang San Beda University Graduate School of Law sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi nito na dapat daw sumunod ang Senado sa konstitusyon. Ilan sa mga nakapirma ay mga dating maestrado ng Korte Suprema tulad ni dating Supreme Court Associate Justices Adolfo Ascuna at Jose Bitug. Malinaw daw sa Article 11 ng konstitusyon na kapag may verified complaint na inihain ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, dapat daw ay magkaroon agad ng paglilitis. Wala raw basehan sa batas at sa konstitusyon para hindi ito agad aksyonan. Ang delay tila nagpapakita raw na ang mga nakamandatong proseso ay pwedeng baliwalain para sa mga pansariling motibo. Ang paglilitis daw ay sukatan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. Nababahala rin at dismayado ang mga propesor ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University sa pagkakaantala ng pagbuo ng Senado bilang impeachment court para dinggin ang kaso laban kay Duterte.
Ang kawalang pagkilos daw na ito ay hindi lamang nagpapahina ng tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon, kundi paglapastangan rin sa mga prosesong nasa konstitusyon para panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Hinihimok din nila ang mga papasok na senador ng 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment trial na may kaseryosohan at katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kung hindi raw ay maituturing itong sadyang pagtalikod sa pananagutan na nakalagay sa konstitusyon at pagtataksil sa demokratikong pamamahala. Ang mga panawagang ito ay sa harap ng resolusyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nananawagang ibasura na ang impeachment dahil sa kawalan na ng oras ng Senado. Kahapon nawagan na rin ang mga profesor ng UP College of Law sa Senado na ituloy ang impeachment. Ayon kay UP Law Associate Professor Paulo Tomase na isa sa mga pumirma sa pahayag ng UP, labag sa konstitusyon at wala raw legal na basehan ang resolusyon ni De La Rosa. Walang basehan yung teorya na kailangan mag-dismiss ng impeachment complaint or ng impeachment case ang Senado na hindi man lang niya nasisimulan yung proseso. Sa saligang batas, ang kapangyarihan ng Senado ay try and decide, maglitis at magdesisyon. Wala doon yung mag-dismiss ng kaso na hindi man lang nakakakita ng isang peraso ng ebidensya o isang testigo man lang. Ang trabaho daw ng Senado bilang impeachment court ay hindi katulad ng mga ibang trabaho nito tulad ng paggawa ng batas na tumitigil kapag may bago ng Kongreso. At hindi rin daw tama na iasa sa Korte Suprema na magdesisyon kung tama o mali ang resolusyon kung sakali may kumestyon ito sa kataas-taasang hukuman. Sa saligang batas, yung impeachment nakaatas principally sa Senado. Kung mature tayo na demokrasya, then dapat yung Senado mismo ang magdesisyon at maging accountable sa desisyon na ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 20. Ayan. Diba? So, yung nabanggit ko po kanina na ang mga kabataan po ang isa sa mga kulang na elemento kung bakit po walang sumasama, hindi po nagpo-push through at hindi po nagiging successful ang panawagan ng mga DDFs like Harry Roque, si Agent Tamulmul, yung agent na yung ano ba yun? Nakalimutan ko, agent yung kalbo. Si Agent Tamulmul, Agent Tukmol. Diba? Nanawagan niya ng people power. Ang dami at halos pati mga vlogger, yung sila Bunatbay, diba? Ang dami pong nananawagan ng people power pero hindi po nagkakatotoo dahil kulang po ng isang elemento. At ang elemento po na yan ay ang mga kabataan. Kung napansin po ninyo, people power din ang sigaw ng mga rally ni Kibulok doon sa Liwasang Bonifacio at nagbabanta na nga silang pumunta ng Malacanang, sumugod na daw sa Malacanang. Pero hindi rin po ito nagkatotoo, wala pong nangyari at hindi po nag-push through. Kulang ng isang elemento, kabataan. Ngayon po, ang mga kabataan po ang nananawagan na simulan na po ang impeachment trial. Ngayon, kapag po ang mga kabataan, na alam natin na napakarami ng mga kabataan ngayon na mulat na sa usaping politika, sa usaping gobyerno, usaping kumbaga yung civic duties nila. Alam na nila, 'di ba? Alam na nila. Actually ako around 16, 17 matured na ako mag-isip eh. Kumbaga alam ko na yung mga patungkol sa mga galawang politika, galawang politiko, sa mga eleksyon, medyo may isip na ako niyan eh. Ngayon, ang mga kababayan po natin na mga kabataan, mas lalo pong sila ay muwang na. Kumbaga may muwang na sa politika, may muwang na po sa usaping ng mga bagay-bagay patungkol po sa ating gobyerno, sa ating pamayanan, sa politika, sa lahat. Kumbaga, ano sila, mga nakatutok sila, nakamonitor sila. At napansin ko nga dyan, nakikita ko yung iba kong mga kaibigan na kabataan, ano sila, yung hindi katulad noon na
ako'y matured, pero wala akong ganong kumbaga interest sa politika. Pero nag-oobserba. Ngayon ang mga kabataan, napansin ko nagtatanong na sila patungkol sa politika at kumbaga parang curious na sila kung ano ang nangyayari sa mundo ng politika. So diyan po pumapasok yung kanilang pagkakaroon ng kamalayan. Ngayon, dito po sa balita na ito, kapag ang impeachment complaint po ay ginawan ng katarantaduhan ng mga senador, baka magkatotoo yung people power at hindi ito para kay PBBM, para ipatalsikin si PBBM, bagkus ito ay para sa Senado, para po simulan nila at litisin nila ang impeachment trial. Yan po ang aking hinala. Yan ang aking nase-sense. Dahil iba pong klase pag ang mga kabataan ang nag-alsa. Kapag mga mamamayan lang, mga manggagawa, ganyan, hindi po kasi iisipin po ng mga manggagawa, rarally tayo ngayon, may pasok ako bukas. Rarally tayo ngayon, absent ako, wala akong sasahurin sa kinsena, wala akong sasahurin sa katapusan. Pero mga kabataan, kahit walang baon yan, kapag po nagkaroon ng yayaan ang mga kabataan, lahat ng mga kabataan na may pakialam sa ating gobyerno, pamahalaan, sa politika, naku, kahit wala pong pera, kahit pang merienda lang, pamasahe lang ang dala niyan, sasama po yan. Diba? Kaya naisip ko, dapat gawin po ng Senado ang kanilang mandato para po hindi po magalit ang isa sa pinakaimportanteng sektor ng ating komunidad, ang mga kabataan. Sila po ang mga mapupusok, sila po ang mga mahirap galitin sa panahon ngayon. Ngayon, punta naman po tayo dito sa medyo last part ng video. Wala naman po palang mandato ang Senado na para hindi litisin o i-dismiss ang isang impeachment trial. To try and judge pala ang mandato lang po ng mga senador o ng Senado. So ang trabaho lang ng Senado ay dinggin ng impeachment trial. Pero yung katulad nung gagawin ni Bato de la Rosa na de facto dismissal of impeachment trial of Sara Duterte, kabubuhan pala yun. Kaingutan pala yun, kasi wala palang ganung mandato ang Senado. Kasi ang Senado pala wala pong ibang trabaho pagdating sa impeachment trial kung hindi dinggin ito at magpasya. Bakit itong si Bato de la Rosa ay may paek-ek pa na resolution, kaya pala hindi inilagay ang author at hindi po niya inamin nung unang tinanong siya sa mga media ng Senado, mga media na nasa Senado, hindi niya inamin nung una pati si Bongo nga, sabi nga ni Bongo, tutulungan ko kayong i-trace, sabi pa ni Bongo. Kunwari walang alam. Yun pala, galing pala ito sa opisina ni Bato de la Rosa. At ang nag-drop daw po nito o yung gumawa nito ay tauhan ni Bato de la Rosa. So itong tauhan ni Bato de la Rosa na ito, ano ba to? Abogado ba to? Bakit? Ano bang nito? Ano bang kumbaga qualifications nito? Ano bang abilidad nito? Kasi bakit hindi niya alam na hindi pala pwede na gumawa ng ganitong resolusyon para ibasura ang impeachment trial ni Sara Duterte? Kaya alam nyo, kanina medyo nawawalan na ako ng pag-asa na matuloy ang impeachment trial. Ngayon po nabuhayan ako ng loob. 50-50 na. Kanina parang 50-75 Parang sabi ko, pagpasa Diyos na lang natin yung 612.5 million. Siguro naman, pera lang yan. Kikitain pa natin yan. Kikitain pa ng gobyerno yan. Di ba kumbaga,
aking iniisip na lang kasi ayoko pong masyadong madismaya dahil po napakalaking halaga nun, 612 million. Di ba kay Janet Lim Napoles nga nabubuwisit tayo dahil sa kanyang PDAP scam. Hindi po umabot ng 612 million yata yung mga kaso kay kay Napoles, parang milyon lang. Pero dito kay Sara Duterte 612 million. Confidential and intelligence funds lang po yan noong siya ang DepEd Secretary. What else pa kaya? Kung maimbestigahan yung mga intelligence funds nila sa Davao City na laging nasa kalahating bilyon ang halaga. Taon-taon, kalahating bilyon po ang nauubos sa intelligence funds. Ngayon, mas lalo po akong nabuhayan ng loob nung napanood ko po itong balita na to. Ito. Oo. Madali lang yun. Madali lang yun, Sen, kung i-amend yung rules. Majority. Madali lang yun, madali. In fact, pwede nga i-suspend ang rules So, pwede i-amendahan yan. Depende yan sa mga senador. Kasi ibang mga senador, sasabihin nila na, bigyan mo naman sa amin yung Saturday, Sunday para mag-aral, magbasa. May mga ganun rin. So, hindi, depende yan sa senador, pero technically pwede. Pero after June 11 kasi, wala na naman na kayong tatalakaying legislative measure. Wala na. So, puro impeachment na sila, partner. So, ibig sabihin, you can hold hearings the whole day. Correct. Pwede na talaga. Pwede Monday to Friday, Saturday, Sunday ay reserve para magbasa o mag-prepare, pero tuloy-tuloy na yan. Basta tuloy-tuloy na yan, hindi na titigil hanggat magkaroon ng judgment. Paano, Senator Sherwin, yung mga pinapakalat na resolusyon na ang sinasabi ay i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President? Umamin na po si Senator Bato na yung isa doon galing sa opisina po niya. Anong stand mo doon? Dapat ba, pareho ka ba ng mga taga-UP? Sabi ng taga-UP, hindi pwede, kailangan may trial. Walang dismissal dyan. Or pabor ka din doon sa isa sa mga resolusyon na pag wala ng oras, dismiss na natin to. Alvin, hindi na namin decision to It's not a matter of our decision whether itutuloy o hindi. This is our constitutional duty. Now, very clear to sa ating constitution na once na-transmit ang impeachment sa Senado, wala na kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang impeachment court. Kaya nga nakasulat pa nga doon, forthwith. No? So, kaya wala na kaming, hindi na namin decision yan. Duty na namin yan para ituloy. So ano reaksyon mo dun sa joint statement ng mga taga-UP, College of Law, na parang they are asking the Senate, mag-hearing na kayo. Gawin nyo na ang inyong trabaho, ang inyong mandated, ang tawag doon. Responsibility. Hindi ko nabasa yung UP statement, Alvin, Doris, pero next week nga, itong darating linggo, magko-convene na. Paano po kaya yung kung magko-convene na po? Ayan. Magko-convene na at tatrabahuhin daw po ito. Wala daw po sa mandato ng Senado ang pagdidismiss ng isang impeachment trial. Ang trabaho nila, mandato nila, duty nila ay litisin po ang isang impeachment trial. Dahil yan po ang kanilang trabaho. Trabaho nila yun kailangan ituloy. So, nung napakinggan ko po itong interview na ito kay Sherwin Gatchalian, kasi yun pala, yun ang tama di ba? Yun ang dapat. Huwag tayo mag-stick lang dun sa isang interview na nadinig natin kay Chis Escudero. Kasi sabi nga ni Chis Escudero, ito daw pong impeachment trial ay kumbaga parang dead end na. Kasi nga kapos na sa oras. Ngayon, dito po sa iba pa, na katulad ni Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson pwede daw i-crossover sa 20th Congress. Pero dito kay Sherwin Gatchalian at doon kay Tamase, yung kanina Professor Tamase ng UP, nabanggit po nila na hindi na po ito as a legislation body. Ito po ay impeachment trial na kailangan na pong gawin at wala pong ibang magagawa ang mga senador kung hindi trabahuhin ito dahil sila nga po ang nakamandato as an impeachment court. So kailangan nilang ituloy, kailangan nilang gawin, kailangan nila itong trabahuhin. Sa kahit ano pang kadahilanan na gusto nilang ibasura ito o pigilan ito, hindi po pwede.
Kasi nga po, ang mandato lang nila is to try and to judge. So, yung ginawa ng opisina ni Bato de la Rosa ay masasabi natin kabobohan at katangahan at pagiging ignorante sa batas ang hakbang na iyon, yung resolution na iyon. Kasi nga po, hindi pala nila alam na ang trabaho lamang ng Senado ay maglitis at ang manghusga sa isang impeachment complaint. Hindi po ito pwedeng i-dismiss, hindi po ito pwedeng pigilan. Kapag na-transmit na po sa Senado, trabaho na po kagad nila na ito'y litisin. Agad-agad, forthwith nga, di ba? Sabi ni Sherwin Gatchalian, isang senador. So, sino ba ang mananalo talaga dito? Sino ba talaga ang papakinggan? Sino ba talaga ang nasa tama ang mga opinyon o nasa tama ang kanilang mga sinasabi? Malalaman po natin yan sa June 11. Malalaman natin yan pagdating ng June 11 at atin pong makikita kung paano po ba ang mangyayari. Matutuloy ang impeachment trial or hindi matutuloy ang impeachment trial. Ano ang mangyayari? Ano ang mga aabangan natin? Ano ang mga dapat natin na makita? Yan po ang kaabang-abang ngayon sa June 11. Kaya tingin ko parang pahiya dito sila Bato de la Rosa kasi itong resolution na ito hindi pala niya ito dapat gawin. Dahil ito nga po ay isang kamangmangan. Ngayon, yung sinasabi ni Amy Marcos natalo na ang impeachment, wala na, hindi nalulusot, parang hindi po pala totoo dahil nga po kapag na-transmit na, ayon po kay Professor Tamase at kay Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin, pag na-transmit na po sa Senado ang isang impeachment complaint, wala na pong ibang magagawa ang mga senador kung hindi trabahuin ito. So ito po ay ayon sa mga eksperto na. Ayon na po ito sa mga batikang politiko katulad ni Sherwin Gatchalian at isang profesor ng UP, si Professor Tamase. So, ito ba yung dapat nating pakinggan? Kasi dito nagkakaroon ako ng pag-asa. Medyo na gumaan yung loob ko. Na sabi ko nga kahit na 10 oras na ng gabi, ngayon po ay alas 12 na. Tama ba? Ayun. Alas 12 na po. Ayan, alas 12 na. Napablog pa po ako. Kahit alas 12 na. Kasi nga po sabi ko napakinggan ko tong kay Sherwin Gatchalian, tapos napakinggan ko pa tong balita ng patungkol sa De La Salle at sa UP. Okay. May pag-asa pa ang impeachment trial. So 50-50. Kumbaga parang naghihingalo. Nasa on the verge of matutuloy at hindi matutuloy ang impeachment trial. Kapag po may mga mahikang itim na ginamit ang kampo ni Sara Duterte para po hindi matuloy ang isang impeachment trial, doon na po siguro tayo parang dapat doon na siguro magkakatotoo yung hinala ko, yung aking panaginip o aking nasisense na magkakaroon ng kaguluhan dahil po ang mga kabataan ang kikilos kapag hindi po natuloy ang impeachment trial. Yun yung aking palagay. Pero kung ang masusunod at ang mangyayari ay ang katulad ng sinabi ni Sherwin Gatchalian na mandato lamang ng Senado ang masusunod to try and to judge, sabi ni Tamase to try and to judge, ang sabi ng ni Senator Sherwin, trabaho nila na dinggin ang impeachment trial, kailangan simulan ito, panalo po ang taong bayan. Kasi maririnig natin makikita natin ang mga ebidensya, maririnig natin ang mga paliwanag at malalaman natin kung saan napunta ang pondo ng bayan. So abang-abang po tayo sa mga mahalagang update patungkol po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. So lamang po, maraming salamat sa pagsama po ninyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.